Okay mga kasama, welcome sa itong pagpanag-uban sa ito ang programa Usapang Nanay with Radjuman Gwen Valoria. With Nanay Rose Shoko. Ayan, okay karong nga adlaw mga kasama laing episode na usab sa itong pagpanag-uban. Syempre pa espesyal lang ato ang programa karon Nanay Gwen. Yes, Nanay Rose. Yes, kutuod kay espesyal usab ang ato ang bisita karong buntag. Ato sa ipaila-ila Nanay Gwen ang ato ang bisita. Atong welcome sa ato ang usapang nanay si Miss Zinaida Galang Itorma, ang labaw sa General Santos City Treasurer's Office. O kini siya Masters in Public Administration from University of Southeastern Philippines, Davao City. Tama, ma'am? So, welcome, Ma'am Zinaida, sa mo ang Usapang Nanay program. Yeah. Mayong Thank you. buntag, ma'am. Maayong buntag po sa inyo, Gwen and Ma'am Rose. Maayong buntag sa inyong mga listeners, Yes. o mga viewers. Ayan. Okay, karong buntag atong hisgutan kay di ba si Ma'am Zenny o Ma'am Zenny na lang siguro atong itawag kay Ma'am no, in short sa Zinaida. So, kabalo ta Ma'am no nga grabe ka lisod pud ang imong papel diri sa ato ang syudad isip naa sa Treasurer's Office. Ikaw ang inahan kumbaga no sa City Treasurer. So, ang atong hisgutan ang diri nga side sa pagkainahan, pagka-civilian kumbaga, unsa ang kinsa si Ma'am Itorma sa iyahang personal nga kinabuhi. Okay. Yes, ma'am. Go ahead, ma'am. So, Senator nanay sa tulo ka mga tao. Ang akong panganay 37 years old, ang ikaduha nako mga 32 ug ang bunso nga lalaki 27 years old. Mga professionals na sila. Oo. So, as a government employee, almost 39 years na ako in the service. I am about to retire. Siguro kung mag-retire ako at 65, 2 years more because I'm already 63. Wow, hindi kay halata si Ma'am, wala siya 50s. O, dili ta magpa-stress sa trabaho. Tama. Oo. How to be you, Ma'am? To be me, Oo. siguro wag nating hayaan na kainin tayo ng stress, no? Tama. Parati sinasabi stressful ang work, pero syempre nakikita 'yun sa skin, sa mukha, no? Sabi nila wala daw ako masyadong mga wrinkles because I really take care of my face. Na kahit na pa kapagod sa pag-uwi sa bahay bago matulog, mag skin regimen lalo na sa face kasi yan talaga ang parang nakikita sa atin parati, no? So, yun. Tapos, siguro, yung kahit na mataas yung posisyon sa trabaho, pero hindi ko talaga hinahayaan yung family na maunahan siya ng trabaho. So, yung trabaho, sabay-sabay lang, hindi papabayaan ng pamilya. Kaya, kahit na mataas yung demand sa work, hindi namin pinabayaan ng mga bata kaya nakapagtapos sila ng kanilang mga pag-aaral with flying colors nga at saka nakapagtrabaho sila kaagad. So siguro yun, instead na ma-stress sa family kasi yung mga anak hindi nakapag-aral, hindi nakapagtapos, yun, wala yun sa akin. So, yun kasi ang medyo parang mabigat sa mga nanay, no? Yung mapag-aralin nila yung mga anak nila, mga ganun. So, sa akin, kaming mag-asawa, hindi kami nahirapan sa pagpapaaral ng aming mga anak kasi nag-aral sila lahat sa public school. Walang bayad. Literally, walang bayad. So, yun kasi minsan nakakabigat talaga sa pamilya yung magpaaral ng mga anak tapos sa private school sila. Kasi mahal masyado. Yung mga avoidable stress, in-avoid namin yon para enjoy pa rin ang buhay kahit na medyo mabigat. No? So, ang parenting, di ba, ma'am, is not easy. Do you agree, ma'am? Ay, talaga. Mahirap. So, lalo na sa panahon ngayon. So, unsay pinaka-challenging na imong na-encounter, ma'am? Financially, hindi tama kasi syempre may trabaho ako, no? Tapos ang mister ko, kahit siya ay hindi formally employed, kumikita din naman siya. So, hindi ko rin masabi na ang financial, yun ang very challenging.
Siguro tapos syempre sa mga bata, hindi din ako masyadong nahirapan, kaming mag-asawa nahirapan kasi inumpisa talaga namin na yung mga bata, ma-raise namin sa pagtuturo ng Bible principles, no? So, simula maliit sila, talagang pinakita namin sa kanila tinuro namin sa kanila yung mga tamang prinsipyo, lalo na base talaga sa Bible. Oo, naging sila godly na mga bata, no? So naging masunurin sila kahit sa mga pag-aaral. Kahit na mahirap ang mag-raise ng children, pero hindi ko tinuring na very stressful kasi napagtulungan naming dalawa na mapalaki namin yung mga bata na mga anak namin na naging masunurin, magalang, ayun. Hindi ako naka-remember na ang mga anak namin hindi natulog sa bahay, hindi umuwi ng tamang oras, ganon, hindi. Kaya wala akong mga stress niyan. So in short, ma'am, obedient yun din mong mga anak. Masunurin ang mga bata. Oo. So kay ang pagpadako sa mga kabataan mag-start yun, di ba, sa balay. Yes. So dapat kita nga mga ginakanan yun maoy magna. Kay once nga mapasagdan nato ang bata nga mudako siya nga moral syag ka na pasagdan na nimo sa ilang himuon, di ba? So naay possibility nga moabot sa punto nga dili na sila mosunod sa ginikanan. So mao na usa sa mga problema karon sa ato ang sosyedad, lalo na kanang mga dili man sa pagkuano kanang daghan og mga kabataan karon, di ba, makita nimo sa dalan nga naglatagaw. So pangutanon nimo sila unsay reason nga nung naamang ka diri sa gawas nga gabi naman kaayo. So ang ilahang tubag usually is wala si mama, wala si papa. Kay naa di ay dito sugalan, di ba? So siguro mo ni pinaka best example no atong gisulti ni ma'am kaganina nga dapat sa bata pa lang kuan ba kung sa Ilonggo pa na dapat matuto na sila paano magsunod sa ginikanan, paano dapat sudlan yun ang hugot nga relationship sa ato ang Ginoo para nga magiyahan sila pagdako, di ba, nindot ang resulta. So sa imong present situation, ma'am, paano or sa parenting continue pabagyapon since dagko na sila karon, ma'am? Oo naman, ang anak ko ngayon 37, may asawa na yung panganay. Abogada na siya. Accountant siya sa abogada, government employee siya, nasa COA siya. So, hindi pa rin siyempre nawawala yung pagiging nanay doon. Pero, hindi talaga ni minsan yung makialam sa buhay nila. Never. Hindi namin talaga yung ginagawa. At the first day ng pag-asawa niya, nag-alis siya sa bahay. Never pa siya natulog uli sa bahay na sabi yung magsama siya sa amin. Ganon. So, although hindi naalis yung pagiging nanay, pero naging independent sila na simula na nag-asawa na sila. Siguro na lang, ma'am, no, yung mga advice na lang, doon na lang tayo as parent. Actually, ako hindi din ako masyadong ma-advise sa simula na nag-asawa. Siyempre, alam ko na alam nila yung mga prinsipyo, parang hindi na sila kailangan i-advise, no, para mga ganon. Yung aking panganay. Yung ikalawa naman, nasa amin pa, although 27 years old na siya, pero sabi niya, ma'am, hindi ako mag-aasawa. Sabi ko, bakit? Sabi niya, ako mag-alaga sa inyo pag matanda na kayo. Wow, sabi ko, ang bait naman. Sabi niya, ganyan. Yung ikatlo, 27 years old, mag-aasawa na siya this month. So, syempre, magde-declare na rin niya ng independence. So, siguro, mother ako doon sa pangalawa forever na Pero na rin, napaka-independent. Magdating siya sa bahay at his own will. Kasi nagtatrabaho naman siya. O sa umaga, kilos siya, pasok siya, parang gano'n. Kasama lang kami sa bahay. So, parang feeling ko yung advisor as a mother, nag-graduate na ako dun kasi naituro na namin sa kanila yung mga dapat. Pero every now and then, kung nangangailangan sila ng mga tulong, nandiyan pa naman kami. Ever present. Okay. Ma'am, unsay ma-advise nimo sa mga parents, lalo na kay ingon ka ganina nga murag ni graduate na ka sa stage nga in aton, no?
Unsay ma-advise nimo sa mga parents, lalo na to mga parents nga maupay pag umpisa, lalo na sa mga ginikanan nga naanay mga teenager karon. Grabe ang challenge sa mga nanay karon, labi na sa dito sa may mga anak ka teenager na. Mm-mm. Kung sa'yo pwede nimo ma-advise. Ako siguro hindi man siguro perfect na no, baka magsabi yung iba na ano lang naman yan kumpara sa amin. Pero sa akin, para sa aming family, ang advice ko siguro is una, yung problema natin sa mga bata na maglaki sila, hindi sila makatapos ang pag-aaral, no? Bakit sila hindi makatapos ang pag-aaral? Kasi hirap sila mag-aral. Bakit sila hirap mag-aral? Hindi sila naturuan simula ng maliit na mag-aral. 'Di ba yung pag nag-aaral tayo, building blocks 'yan. Yung ngayong unang araw aralin mo. Pag hindi mo 'yan naintindihan, tomorrow iba na naman ang ituturo. Madadagdagan yung hindi niya alam. Magdating yung panahon na ayaw niya na mag-aral kasi napuno na siya ng mga bagay na hindi niya naintindihan. So, para sa akin, importante yung tulungan natin ang mga bata. Simulan ng mga maliliit pa sila na mag-study, ma-form ang kanilang good study habits. Mag-aral talaga sila ng kanilang mga lessons, magawa ng mga assignments, mag-aral after class sa gabi bago matulog. Pag na-form mo na yung habit na yon, interesado silang mag-aral. Hindi sila a-absent. Magalit pa yan pag pa-absinin. Tama. So pagka handa sila na mag-aral, makakumpit sila. Alam nila yung lesson. So hindi mo na problema ngayon kung mag-graduate ba yung anak mo o hindi. Graduate ba yung anak mo na matalino o hindi. Makakalaban ba siya sa competition later o hindi? Alam mo na kasi makakompete na siya, natuto na siya mag-aral. So yun ang isa kong turuan natin wag nating iasa sa school na pinaaral ko siya nang bahala. Hindi. Para sa akin, importante ang pagtuturo sa mga bata sa maliit pa sila para ma-form nila ang good study habits. Yan. Ikalawa, yung parang struggle ng mga tao, no, yung comprehension. Yung sa pagbabasa, naiintindihan ba nila? Siyempre, dapat ma-develop talaga sa mga bata yung good reading habits, no, yung comprehension. At pinakita namin yung mag-asawa sa kanila sa pamamagitan ng pagiging role model. Naalala ko, maliliit pa yung mga anak ko. Hindi pa marunong magbasa. 1 or 2 years old, magbasa talaga kami. Kasi kami sa aming church, marami kaming mga publications. So kami, nagabasa talaga kami, Awake, magazines, yung mga watchtower namin. Nakakatuwa sila kasi pag nagbasa na kami, magkuha na rin sila ng magazine. Kunyari, nagabasa gayon, tapos mag-anuhan kami. Tingnan mo yung isa na gano'n. Nagabasa siya, pero hindi niya yun naintindihan. Pero yung gesture, yung action na makita mo sa kanya na gusto niyang magbasa, nakita ko yun na hindi mo pala kailangang ituro sa mga bata. Do it by action, gagayahin nila. So, na-form sa kanila yung hilig na magbasa at maintindihan yung binabasa nila. Yun lang, parang basic doon. At saka finally, yung siguro, itinuro namin sa kanila ang mga prinsipyo sa Biblia, sa Bible. Oo. Yun talaga ang naging katulong namin para magpalaki ng mga bata. Teach them the truth. Yun talaga. So sa imong pagdako sa imong mga anak, ma'am, while being a career person, so paano nimo sila kung sa mga pamaagi? Siguro challenging sa iba, no, na halimbawa dalawa mag-asawa nagtatrabaho. Maganda sa amin mag-asawa kasi yung Mr. ko self-employed. Meron siyang furniture shop sa bahay namin. So, nandyan lang siya. Nung mga maliit pa mga bata, hindi pa nag-aaral, kasama siya. Ako nagtatrabaho. So, halimbawa, may mga problema na mag-absent yung katulong, di ba? Mga ganon. Kasi nung mga maliliit pa sila, kahit pa paano may katulong kami. Pero, minsan bigla naman lang yung mag-absent. Wala akong problema. Hindi ako mag-absent sa opisina kasi wala akong katulong. Hindi parehas ng iba na absent ako, ma'am, kasi yung katulong ko hindi nakauwi after nag-weekend, parang ano. Sa amin, wala yon. So, ibig sabihin, naging active partner kami ng Mr. ko. Siya sa pag-alaga sa mga bata, sa pag-take care sa aming home. Grabe ang support niya na parang kahit na full-time ako na nag-work at saka ako sa career na
talagang nag-improve ako sa aking career, sinabay ko ay nag-aral ako. Hindi parehas ang ibang mga na pag na-employ na sila, hindi sila nag-aral. Ako, kahit na na-employ na ako, nag-take up ako ng aking master's program. Doon pa talaga sa Davao. Pero nagawa ko yon habang yung bunso ko ay parang 3 months old. No? Magbiyahe ako ng madaling araw, 2:00. Hindi parehas ngayon, nandiyan ang graduate school sa MSU, kung saan-saan lang, no? Noon sa Davao pa yan puntahan, tapos parang mga 6 hours ang biyahe sa Davao noon. So, pinupuntahan ko yun, madaling araw, tapos weekend yun, Sabado, tapos mag-uwi ako ng Sabado ng gabi, tapos Lunes, trabaho na naman. So, hindi ko yun kinayang gawin kung wala ang support ng aking husband. Oo. Kasi mahirap yun gawin kapag lalo na sa panahon na nagpapalaki ng bata. Kasi para sa akin, nagkaroon ng gap yung mga nag-practice kami ng reproductive health. Ibig sabihin, may mga gap sila ng every 5 years. Makin mo, nagtrabaho ako, tapos every 5 years manganganak. Samantalang yung iba, di ba, sunod-sunod, bago i-stop na. Ang akin 35 years old, may nanganak pa ako. So, medyo mahaba-haba yung aking pag-aalaga. Pag-anak at saka pag-aalaga ng mga bata kasi I have to go to school. So, yung iba naman, dahil hindi naman sila nag-aaral, hindi naman sila na-promote. So, yun yung kaibahan. So, sometimes, kailangan din talaga ng mga sacrifices sa mga decisions na ginawa na yun. So, medyo naging long ang journey ko sa child rearing, no? At 35, dapat, na ako dun, lola na ako, nag-stop na ako. Pero at 35, galaga pa ako ng baby. Oo. May mga ngayon, ma'am. Kasi, hindi ko alam kung sa panahon ba ngayon. Kasi may mga 35 years old na kapapanganak lang. Panganay, 35 years old. Meron din. Late ngayon. Oo. Kasi siguro sa... Rose, 31 man po na. Di ba? Late na ngayon. Bloomer na may Oo. Mayroong mga ganon. Okay. Ma'am, as nanay, ilaw ng tahanan, ug ang bana haligi sa panimalay, paunsa maingon nga fair ang obligation ug responsibility as parents kay naay uban nga amahan na porket na provider sa pamilya, matawag dayon sila nga nagpakatatay, samtang ang nanay syempre, di ba, usually sa una ang nanay dapat na sa balay. Sa imo, ma'am, ako siguro, nung naging nanay ako, nandiyan na rin ako sa generation na nag-open na rin ang mga mind ng tao na hindi na talaga kaya ng tatay lang. Correct. Kailangan partner na talaga, partnership na, ang pag-raise ng children. Hindi na enough, no? Nung una ako, nagtrabaho ako, magkano ang araw ko? 23 pesos. Tapos may isa akong anak ko, 23 pesos ang araw. Tapos yung mister ko noon, parang 13 pesos. So, mabuhay kayo sa ganyan, no? So, talagang kailangan pinagtulungan para magawa yung responsibility. So, pasay na rin yung idea na magpakatatay lang. Hindi, active partnership na, tulungan na ng mag-asawa. Correct. Sa akin naman, kahit na ako yung formally employed, never talaga pumasok sa mind ko na yung mister ko ay iwitra siya sa ako. Kahit na ganon na ang aming situation, I really have a deep respect for him. Kaya naging strong father siya to our family, at saka ako, I really submit. Kasi yan ang principle ng Bible, no? Mag-submit tayo sa ating husband. So, na siya naman nagkaroon din ng deep love sa akin, no? Parang gano'n. So, yung mga principles na yan, respect and love, yun yung nag-guide sa amin para maging matibay yung family. Yes. So, sa imong, sa status karon sa imong mga anak, ma'am ba, kay syempre, graduate naman, professional na sila. Kung sa ilang nakatunan sa inyo nga, ma'am, as parent, sa ilang nakuha sa inyo, or namana?
Siguro minsan ano nga ako, matouch ako, ma-emote ako minsan, nababasa ko yung may isa silang note sa akin, sabi nila, "Dear Mamang," sabi niya, "thank you for teaching us the true meaning of love and commitment." Wow. Sabi nila na pinakita ko daw sa papa nila, kasi nga, just recently nung the other December, nag 1 year na ngayon December, ang papa ng mga anak ko, ang husband ko si Rod, nag-undergo siya ng heart surgery. So medyo nalagay sa bingit ng kamatayan ang at nakita ng mga anak namin na diyan sila sa hospital na nakita nila kung paano yun daw yung the true meaning of love and commitment na so siguro doon natuto sila na since nag-asawa kami, yan ang operational principles namin sa buhay. Oo. Sa papa naman nila, ang sabi nila, "You are the strongest person we ever know." Sabi nila, no? So ma'am, sa imong current situation karon ma'am, I can feel na how happy you are sa imong success sa imong family and children. So unsa imong sikreto ma'am nga na-fulfill nimo ni tanan? Siguro hindi siya secret eh. Unsa man ma'am? Sinabi na yan sa atin, tinuturo na yan. Ako para sa akin, yung maging ituro mo sa kanila ang truth, yung katotohanan, yung mga prinsipyo na dapat ay magpalaki sa kanila. At yun, pag nag-operate yun sa kanila, wala ka ng hindi mo na problemahin yung hindi mga dapat problemahin, no? Yung siguro ang magiging problema na lang is yung mga natural na mga problema. Halimbawa, may mga sakit, no? Meron na talaga yun. Pero sabihin mo yung financial na problema, kung naturo mo ang prinsipyo ng paanong magtipid, paanong maging maingat or maayos sa gastos ng pera, maiwasan mo din yung mga problema sa finance, di ba? So, para sa akin, ang mga Bible principles na tinuro sa kanila, yan ang secret. Pero actually, hindi yan secret. Tinuturo yan sa atin. Nahirapan lang talaga ang mga tao na gamitin yan. Oo. Tapos yung siguro maging mabuting role model sa ating mga anak na hindi mo sila kailangang i-bombard ng mga words, but rather mas malakas yung effect ng action. Yung nakikita nila sa iyo kung ano yung ginagawa niyo. Kayong mag-asawa, yung role model kayo sa kanila. Palagay ko yan ang parang effective. Pero ma'am, pag-abot sa imong mga anak, ma'am, strict ba ka? Hindi. Or ano lang? Hindi ako stricto. Hindi kami stricto. Hindi. Pero, yan nga, nakita ko sa kanila na, di ba, ang strict is, kailangan sinasabihan mo sila, maagang umuwi, hindi lumalabas ng bahay na hindi umuwi, mga ganon. Hindi yan namin kailangan sabihin. Sabi ko nga sa isip, bakit ang mga anak natin, no, kasi may mga pamangkin din akong tinulungan na tumira sa bahay kasi medyo mahirap yung kalagayan ng mga anak nila. Tapos sabay-sabay sila lumalaki. So pinaaral namin sila. Pinapasok ko din sila sa school, sa MSU. Sabay sa mga anak ko. Yung mga pamangkin ko, ginagabi ng uwi. Oo, pero yung mga anak ko, maaga sila umuwi. Minsan, sarado na yung bahay. Tulog na kami, nag-aakyat sa bakod yung pamangkin para siyempre sinasabi na hindi dapat ganyan. So, tinatanong minsan namin na, bakit yung mga anak natin, no? Hindi natin sila kailangang sabihan na mag-uwi. Tapos, so, ina-analyze namin minsan, siguro dahil they find happiness in our home. Parang, ito yung home. Gusto kong umuwi. Parang ganon. Siguro yun ang parang nakikita ko na, baka siguro ayaw umuwi ng mga ibang mga bata kasi hindi sila nag-enjoy sa home. Para sa akin siguro yun, nag-enjoy sila sa home. Kaya uuwi sila sa tamang oras, sa tamang panahon na. Okay. So nindot kaya to ang gisgutan karong buntag. So kabalo ta mga kasama, daghan kay tag nakatunan gikan kay Ma'am Zenny og hinaot ta nga katong mga nadunggan nato karon radyo man Gwen.
ma-apply pod sa uban nga mga parents din ha. Hilabi na katong mga nagsugod pa lang nga mga ginikanan. Oo, Sa mga nagsugod pa lang nga mga bata pa ilahang mga anak, so dapat sugdan yun nato sulod sa ato ang panimalay ang pagmatuto sa ato ang mga anak aron nga mudako sila nga maayong tawo no, mao ni gina permanente nato nga ginaingon nga maayong tawo magsaksi sa ilang kinabuhi pag abot sa panahon. Ug ato po dito usab sa atong mga anak na kailangan maampuon sila og may kahadlok sa Ginoo na Yes. kay kung wala sila kahadlok sa Ginoo, bisking unsa na lang ang ilang buhaton. Correct. Lalo na sa mga bata karon ha, sa mga estudyante din ha, sa mga batanon, sa mga teenager. So dapat una-unaon yun nato ang mga himuon nato before ta mag himo og mga butang basig pag abot sa panahon atong anon bitaw kanang atong mahayan. So dapat ang ato ang una-unaon dito gyud ta mo subay sa maayong dalan, dili ta mo lihis dinha, ayaw mo paapekto karon sa grabe nga mga impluwensya gikan sa social media, sa mga barkada. Dapat pilion nato katong mga tawo nga atong ubanon sa matag adlaw nato no nga pag kinabuhi og syempre pa musunod ta sa ato ang mga ginikanan aron usab nga katong usab may atong pangandoy atong makabot sa umaabot. So lastly ma'am, send mensahe na lang nimo ma'am. Mensahe sa magiging magulang at saka yung kasalukuyang nagpapalaki ng mga anak, laban lang. Sa panahon ngayon talagang challenging ang magpalaki ng mga anak, pero kailangan natin ang Diyos no na maging katulong. Tapos maging mabuti tayong role model, no? Kung gusto natin mga anak natin maging matalino, hindi naman super matalino, yung maintindihan nila ang mga tinuturo sa school, kailangan natin silang tulungan. Huwag natin iasa lang sa mga teachers. Kasi amakin mo, isang teacher, 60 students. Tama. So, kailangan talagang tulungan natin sila. I-form natin sa kanila ang good study habits at yun ang mag-equip sa kanila para maintindihan ang mga konsepto sa buhay, ang buhay no in the future. So, yun, be a good role model sa ating mga anak. Yun ang mga nararapat. So, among pasalamatan ulit ang nag-sponsor karong buntaga ang R&J Craft. So, ang Gail Marketing Japan Surplus, ang grabe kabarato mga kasama. Ayan. So, atong i-greet ay ha, ato ang mga viewers sa ato ang Facebook o syempre pa mga kasama pa dayon lang sa pagtutok sa ato ang programa matag adlaw nga Sabado, buntag, no, inyong makitaan sa ato ang Facebook page, syempre pa sa itong YouTube, sa TikTok, sa Instagram o syempre pa sa Spotify. So, among pasalamatan usab ang guest karon nga waylain ug ang banggiitan sa City Treasurer's Office, si Ma'am Zenaida Itorma Galang. Ma'am, salamat sa time nga imong gigahin karon sa RMN Jensen. Thank you. It's my pleasure and my privilege. Oo, hinaot po ma'am nga sa sunod na pod no. Welcome gyapon si ma'am nga mag-guest sa ato ang programa kay murag murag di musigo sa ato ang oras ang ato ang talakayan karong buntag. Okay, daghang kay salamat. Sige, syempre pa sa ngalan sa among station manager Radyoman Ina Daben Borromeo, sa ato ang digital side na diri si Radyoman PJ, si Radyoman Red. Thank you so much. Og hangtod sa sunod nga higayon mga kasama sa atong sunod nga episode sa programang Usapang Nanay. Utang mga kasama, daghang salamat. Daghang salamat. Bye-bye.